Ang awa ng Diyos ang ating depensa sa mapanghusgang mundo at ang ating lakas upang tahakin ang landas ng pagbabago. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao, umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalunya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalunya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo?" Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong kaya't tumayo si Jesus at nagsalita, "Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan sila? Wala na bang humahabol sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay defense. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw nito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganon din po paki-share ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, paki-like and follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Sino ang ating tagapagtanggol kapag tayo ay mahina? Sino ang iyong magiging proteksyon kapag ikaw ay nasa harap ng panganib? Meron ba o wala? Mga kapatid, tayong lahat ay mayroong kanya-kanyang kahinaan. Meron tayong kanya-kanyang kapintasan, tayong nagkakasala. At ang nagpapabigat sa ganitong karanasan ay ang mapanghusgang mundo. Mahina ka na nga, huhusgahan ka pa. Nagkamali ka na nga, ikukundina ka pa. Nagkulang ka na nga, parurusahan ka pa. Sino ang magtatanggol na mahihina, ng mahihirap, ng mga makasalanan? Kapag ba makasalanan, agad dapat kaparusahan. Hindi ganito ang mukha ng Diyos na ating maririnig sa kwento sa ebanghelyo natin ngayon. Hindi Diyos na mapanghusga, hindi Diyos na mapagparusa, hindi Diyos na mapagkundina, mapanglait, hindi. Makikita natin ang mukha ng Diyos ng habag. Narinig po natin ang kwento ng isang babae. Isang babaeng, makasalanan, nahuli sa pakikiapid. It's either kumabit sa may asawa o siya yung may asawa na kumabit sa iba. At nahuli sa pakikiapid. Totoo naman, makasalanan.
Pero makikita natin dito ang contrast sa ating kwento, sa ating gospel. Ang mga Pariseo at si Jesus. Yung mga Pariseo, larawan ng mapanghusgang mundo. Gustong parusahan at botuhin hanggang sa mamatay ang babaeng ito. Kaya dinala kay Jesus upang si Jesus din mismo ay maparatangan nila tungkol sa magiging judgment o panghusga ni Jesus sa babaeng ito. Pero alam ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya nga, ano ang sabi ni Jesus sa mga Pariseyong gustong magparusa sa babaeng ito? Kung sino ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato. Sumulat si Jesus sa lupa, bagamat hindi sinabi kung ano ang isinulat ng Panginoon. Ano kaya ang dahilan kung bakit isa-isang nag-alisan ang mga Pariseyong ito? Ano kayang sinulat ni Jesus? At bakit napakalakas ng dating ng sinabi niya kung sino man sa inyo ang walang kasalanan ang unang bumato sa babaeng ito? Sabi ng ilan sa mga nag-aaral, siguro ito'y biro or pwedeng seryoso, na ang sinulat daw ni Jesus ay yung kasalanan ng mga Pariseo. Isa-isa niyang sinulat ito. Sapagkat alam ni Jesus ang puso at isip ng tao. Alam niya kung ano ang mga kasalanan ng mga Pariseyong ito. At sabi nga, isinulat niya isa-isa yung mga kasalanan sa lupa. At sinabi niya sa mga ito, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya yung unang bumato. At sabi pa ng ilan, habang isinusulat daw ni Jesus ito, tinitingnan niya yung mga Pariseo, kung sino sa kanila ang may ganitong kasalanan. Hindi ba nakakahiya? Nakakahiya kung tayo ay mapanghusga, pero tayo rin naman ay nagkakasala. Yung bang walang karapatang manghusga ang isang taong makasalanan dahil hinuhusgahan niya ang ganang kanyang sarili. Mga kapatid, makita natin dito yung contrast. Isang grupong mapagparusa, mapanghusga, at isang Diyos, si Jesus, na mapagmahal, mahabagin at mapagpatawad. Contrast, light and shadows. Mga kapatid, ito ang Diyos. Ito yung mukha ng Diyos na itinuturo sa atin ni Jesus. Hindi Diyos na mapagparusa, kundi Diyos na mapagmahal at mapagpatawad. At itong awa ng Diyos, ito yung sabi nga'y love given even to the unqualified. Mercy and compassion. Ito yung kapangyarihan ng Diyos at ito yung pangalan ng Diyos. God is mercy, God is compassion, God is love. At ito ang magiging depensa ng mga makasalanan laban sa mapanghusgang mundo. Kung tayo ay hinusgahan na ng mundo, ang ating lakas, ang ating tanggulan ay ang awa ng Diyos. Subalit itong awa ng Diyos ay siya ring magbibigay lakas sa atin, inspirasyon upang magbagong buhay. Ito'y depensa natin at ito'y lakas sa pagbabago. Depensa sa mapanghusgang mundo at lakas ng pagbabago. Mga kapatid, kinakailangan natin ng awa ng Diyos. Kinakailangan natin ng depensa at ng inspirasyon. Kaya nga, mahalagang maunawaan natin na ito ang mukha ng Diyos na ipinapakilala ni Jesus sa atin. Hindi Diyos na mapanghusga, kundi Diyos na mapagmahal. Hindi mapagkundina, kundi mapagpatawad. Hindi magagalitin, kundi mapagmahal. Ito ang Diyos. At sana maging tulad tayo niya. Kung tayo kinahabagan, kung tayo minahal, kung tayo pinatawad, hindi ba't dapat ganun din tayo sa ating kapwa? Dapat ganun din tayo sa isa't isa. At kapag ginawa natin yan, nagiging ganap tayong wangis ng Diyos. Mapagmahal, maunawain, mapagpatawad sa kapwa. Mga kapatid,
The mercy of God is our defense. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa iyong habag at pagmamahal sa amin, na siyang aming tanggulan at siyang aming lakas upang tahakin ang pagbabago na aming kinakailangan. Tulungan mo po kami at huwag mo kaming pababayaan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.